Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang karanasan ko noong ako'y 15 taong gulang pa lamang. Ako nga pala si Ingo, tubong Iloilo, at ngayon ay naririto sa lugar kung saan walang ulan. Isa na akong ganap na OFW dito sa gitnang silangan. Naisulat ko ang kwentong ito dahil gusto ko din sanang maibahagi ang aking karanasan patungkol sa mga nilalang na, kung tawagin nga natin, anak ng dilim. Isa din kasi ako sa mga mahilig makinig ng mga kwento patungkol sa mga ganito. Marahil ay marami dito ay magtataas ng kilay. O hindi kaya may iba dyan na iisiping gawa-gawa lamang ang ibabahagi kong ito. Ang totoo, kahit ako man, habang sinusulat ko ito ay parang nagdadalawang isip ako gawa nga ng bumabalik ang kilabot sa buong pagkatao ko. Sa tuwing maaalala ko yung karanasan kong ito, pakiramdam ko kasi parang panaginip lamang ang lahat, pero dahil sa kagustuhan kong marinig din ng iba ang aking kwento, kung kaya't wala na akong pakialam kung ano ang magiging opinyon ng iba. Ang karanasan kong ito ay may hahalin tulad lamang din sa mga ordinaryong pangyari na nararanasan ng mga kagaya kong lumaki sa wayang. Yung mga batang yagit kong tawagin. Ganun pa man, isa din ito sa mga nagpabago ng aking paniniwala patungkol sa hiwaga ng aking kapaligiran. Masasabing tama lang naman ang aming naging pamumuhay noong kabataan ko. Isang simpleng mangingisda ang Tatay Julio ko, at ang Nanay Rita ko naman, isang mabuting may bahay. Bali ang nanay ko ang siyang nag-aalaga sa Lola Aida ko noong nagkaroon ito ng malubhang karamdaman. Ina ito ng Tatay Julio. Sa lahat silang 4 na magkakapatid. Katangi-tangi ang Tatay Julio ko, lalo na sa pag-aalaga kay Lola Aida. Nagkaroon si Lola ng arthritis na siyang dahilan ng pamamaga ng kanyang kasukasuan. Kaya mas pinili ni Nanay Rita na nasa bahay lamang ito. Ayaw kasi ng tatay na iwanan si Lola Aida, lalo pat nagiging ulyanin na rin ito dahil na rin siguro sa edad niya. 110 taong gulang na si Lola Aida ng mga panahon na yon. Nakakalakad pa naman ito, pero ilang hakbang lamang at bigla na lamang itong hihingalin at mapapagod noon. Saka, hindi pwedeng mag-isa lang si Lola dahil may mga ginagawa ito kung paminsan-minsan na hindi pangkaraniwan sa mga normal. Dekada 80 ito nangyari. Ang totoo, mulat ako sa mga pamahiin at mga kwentong kababalaghan dahil sa Lola Aida ko. Isa kasi siyang kilalang manggagamot noon sa baryo namin. Marami sa aming mga kabaryo ang napapahanga ni Lola Aida, lalo pat pagdating sa mga orasyon at pagsasagawa ng ritual labang sa aswang, elemento, maging laban sa mga masasamang albularyo. Yung may mga kapangyarihang galing sa kaliwa at ginamit sa iba para makapaminsala. Sa kabilang banda, napunta na tuloy ako sa kwento ni Lola Aida. Balik tayo sa kwento ko. Bali mismo ako ay may sarili talagang naranasan sa bagat, sa aswang, at sa isang elementong naging kaibigan ko magpasa hanggang ngayon. Sa hindi po nakakaalam ng bagat, yun yung tawag na salitang hiligay nun pag may nakitang hindi normal o hindi pangkaraniwan na nakakatakot. Ang bagat ay pwedeng uri ng aswang na walang bilang o maging yung mga kaluluwa o kahit ano pa man na walang specific na tawag. Sila yung mga nilalang na madalas ginagawang panakot ng mga matatanda sa lugar namin na hindi umano'y nanlalapa daw ito ng mga batang matitigas ang ulo. Lagi ko itong naririnig dahil isa ako sa mga batang hindi matatakot hanggat hindi ko nakikita. Tsaka, dala kasi ng katigasan ng ulo ko at kapilyuhan, maging yung mga bagay dati na pinagbabawal sa akin ay ginagawa ko. Rason ko lagi bata ako at gusto ko talaga masubukan at maranasan lahat nun.
Dahil din doon, lagi kaming nagtatalo ng tatay ko at laging panakot niya ang bagat. Maging noong nagpapaalam ako habang mangunguha ng santol sa asyenda ni Sir Tamayo. Unang sambit ko pa lamang ng lugar ay bigla na akong nakagalitan ni Tatay Julio. Ayon kasi sa kanya, maraming mga kababalagan ang nangyari sa asyenda. Medyo may kalayuan na sa amin ng lugar pero dito talagang lagi daw pinanggagalingan ng mga bagat, lalo pa ng mga aswang. Imbis na tulungan mo ako sa pagtatahi ng mga lambat, kung ano-ano yung ginagawa mong bata ka. Ang mga bilin ko sa'yo, ni isa wala ka man lang sinusunod. Ganyan ka ba talaga katigas? Abay sinasabi ko sa'yo, Ingo ha, hindi kayo pwedeng pumasok doon at delikado. Pinagbabawal yung lugar na yon, lalo pa sa mga kagaya mong bata. Ay na naman kayo tay. Paano kayo tutulungan? Hindi nga po ako marunong manahi. Tingnan mo nga itong short ko. Hindi ko nagagawang ayusin. Yan pa kayong lambat. Tsaka, ano po bang problema? Di ba nga tay, may mga napupunta sa lugar na yun para manguha ng buto ng kasoy? Bakit kami hindi pwede? Wala namang may-ari yung mga puno dun ah. Tsaka, bagat na naman. Makita ko yung bagat na yun, tatalian ko at bitbitin pa uwi yan. Bagat na lang palagi. Napatitig si Tatay Julio sa akin na masama nun. Napahinto naman ako sa pagsasalita gawa ng nararamdaman ko na naiinis ng tatay ko sa mga sagot ko. Kung kaya't gumilid ako at kunwari uupo sa tabi niya. Yung para bang kaawa-awa ang ekspresyon ng mukha ko. Habang nakamasid ako sa ginagawa ng tatay ko ng mga oras na yon, ay siya namang paglatag niya ng isang kwento patungkol sa lugar na dapat sana ay pupuntahan ko. Ayon sa kanya, may iilan sa mga pumasok sa lugar na yon na hindi na nakabalik pa. Meron pa nga daw na engkanto, nasinda, o hindi kaya daw natuyaw. Hindi umanay magpapatunay na mga kwento ni Tatay Julio. Si Lola Aida. Dahil higit sa kanino man, si Lola Aida ang takbuhan ng mga taong nakaranas ng hindi maganda matapos mapasok ang lugar ni Sir Tamayo. Konting pagpapaliwanag lamang ng lugar. Malapad at maraming mga puno at prutas na nakapaligid sa asyenda. Dito umano nakatayo ang mansyon ni Sir Tamayo sa gitna mismo ng nasabing lugar. Nasa liblib ito na bahagi ng baryo. At madalas ay nagagawi dito ang mga dayong hindi pamilyar sa lugar. Pero ang nasabing mansyon ay matagal nang abandonado. Patay na si Sir Tamayo. Ang dalawang anak naman ito ay nasa ibang bansa na ninirahan. Ayon pa sa sabi-sabi, may bantay daw yun noong araw pero sa hindi malamang dahilan. Bigla na lamang umano yung naglaho. At kasabay noon ng mga sari-saring kababalagan ang nararanasan ng mga nagagawi sa asyenda. Samantalang kahit anong paliwanag ni Tatay Julio ay sadyang hindi ko kayang tanggapin sa utak ko yung mga nakakatakot na mga kinikwento niya. Yun bang hindi ko kayang paniwalaan dahil nga hindi ko pa naman nararanasan. Nakakunot ang noo ko habang iniisip kung paano nangyari ang mga inilalahad ni tatay. Hindi ko ba din talaga napupunta ng lugar? Sa edad ko kasi na 15, lagi na lang akong hinihigpitan lalo pa pagdating sa mga gala. Ayaw kasi ng tatay ko ang batang kung saan napapadpad. Pero naiinganyo lamang ako sa mga naging kaibigan ko. Lalo na kay Buloy, isa sa malapit na kalaro ko. Paano kasi lagi itong nagkikwento patungkol doon. Ayon pa nga sa kanya, parang mahahalin tulad daw sa paraiso ang lugar sa dami ng mga punong hitik sa mga bunga. Gaya ng mangga, santol, maging bayabas at chiko na nakakainganyo na oras daw na pinasok ang asyenda ni Sir Tamayo. Kaso kung tinatanong ko din siya kung napuntahan niya na ba ang lugar na yon, yung pagsagot niya lang, malapit na. Dahil bata pa lamang ako ng mga panahong yun kung kaya nagkaroon ako ng kalituhan sa mga bagay na gagawin o paniniwalaan ko.
Hindi ko talaga pinili maniwala. Gawa ng iba pa rin yung maranasan yung mga bagay na yun, di ba? Gusto ko lang naman ako mismo ang maglalatag ng kwento kung sakali mang mapasok ko ang lugar. Lihim akong nagplano. Kahit anong panakot ang gawin ni Tatay Julio sa akin, mas naging rason pa yun para mag-usisa ako. Nakaramdam ako ng pagka-interes kahit pa sabihin ng tatay na mamamatay ang kada tao na makapasok sa lugar. Kahit anong sabihin ni tatay, nakakatakot o kahit ano patungkol sa lugar na yon. Hindi yun naging hadlang sa kagustuhan kong mapasok ang hasyenda ni Sir Tamayo. Hapon na nang matapos si Tatay Julio sa pagtahi ng mga lambat. Ako naman ay umalalay lang din sa kanya para mailagay na namin sa sako. Sa laot niya na lamang daw yun aayusin kung sakali. Habang tinatapos namin ang pagliligpit nun, dumating si Tia Karing kasama ang pilay niyang anak. Nagtaka ako kasi bakit parang nakatulala lamang yun at walang imik samantalang si Tia Karing naman ay walang tigil sa pagiyak. Humihingi ko to ng tulong kay Tatay Julio na kung maaari, ipapagamot daw ang anak niya kay Lola Aida. Mababakas kasi sa anak niya na parabang nalayasan ng espiritu. Naglalakad pero parang wala sa tamang utak. Hindi ko alam kung kaya pa ng nanay ko ang manggamot. Alam niyo namang masyado na itong matanda eh. Saka hindi maayos ang lagay niya ngayon. Na paano ba yung anak mo? Bakit nagkaganyan? Hindi mo ba yan dinala sa manghihilot? Parang hindi maayos yung buto niya sa paa. Kahit umiiyak si Tia Karing, naikwento pa nito kay tatay ang nangyari. Ayon sa kanya, inutusan niya umano na manguha ng mga baon ng niyogang anak malapit sa asyenda ni Sir Tamayo. Madalas naman daw niya yung inuutusan doon pero ang hindi niya alam, imbis na manguha lamang ng bawo ang anak ay naengganyo daw yung manguha ng santol. Nasa bungad lamang naman daw ng lugar yon. Nung una, nakauwi naman ang anak pero matapos ang pangyayaring yon, gabi-gabi na itong ginagambala ng kung ano. Halos hindi daw sila pinapatulog ng ingay. Hanggang sa nagising na lamang sila na hindi na maayos ang anak. Gusto man daw nilang dalhin sa doktor pero wala silang sapat na pera para magamit sa pagpapakonsulta. Naawa si Tatay Julio sa lagay ng bata, kung kaya't dinala namin sila sa bahay. Sa bungad pa lamang ng bakuran ay nakita ni Lola Aida ang bata nun. May mahabang bangku kasi sa tapat ng bahay namin na doon palagi si Lola Aida nakatambay, lalo na sa hapon. Bago pa man ang lahat, inabisuan ng lola ko si Nanay Rita na huwag patuloyin na mag-ina. May kasama daw itong itim na engkanto. Napabigkas pa si Lola Aida ng mga katagang hindi namin maintindihan. Kahit na hindi nasuri ni Lola ang bata pero may inabot ito kay Nanay Rita. Yun naman ang pangontra sa mga elemento. Parang maliit na piraso ng kamangyan ang pinaabot ni Lola Aida kay Tia Karing. Hindi niya umano maaaring gamutin ang bata dahil ayaw niyang madamay kami sa kung anumang parusa na mula sa kasakasamang itim na engkanto ng nasabing batang yon. Inabisuan niya lang din si Tatay Julio na magsagawa ng mga pausok pang taboy ng masasamang elemento. Samantalang maayos na kinausap ng tatay ko si Tia Karing patungkol sa reaksyon ni Lola Aida. Naintindihan naman yun ni Tia kung kaya't nagpasalamat na lamang ito at umalis na. Ang buong akala namin, doon na matatapos ang lahat. Hindi pala. Doon pa lamang pala mag-uumpisa ang lahat ng kababalagang dinanas ko. Matapos kasi nilang pauwiin si Tia Karing at ang anak nito, para bang may naiwan sa amin. May malaking puno kasi ng santol sa bakuran namin. At sa hindi malamang dahilan,
parang naging kakaiba yung lugar na yon. Siya nga pala, ayon kay Lola Aida ay itim na elemento umano kung tawagin ay lagtaw ang nagbigay parusa sa bata na yon. Kauri ito ng kapre at agta pero mapanakit daw ito at mapaglaro. Sa kabilang banda, ito din ang naging dahilan kung bakit naintindihan ko ang mga kakaibang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, kinaugalian kong matapos kumain ng hapunan, nagpapahinga ako sa ilalim ng punong santol na yon. May papag na ginawa doon si tatay na masarap higaan o pahingahan, lalo na kung gusto naming magpahangin. Busog na busog ako ng mga oras na yon at ginusto ko lang sanang magnilay-nilay na nakatingin sa may bilog na buwan. Habang nakaupo ako, may naamoy ako mabaho. Yung parang utot ng nadudumi. Naisip ko noon na hindi naman ako nautot at lalong wala naman akong kasama. Nagpalinga-linga ako sa paligid kasi iniisip ko noon na baka si Tatay Julio lang. Pagkaminsan kasi binibiro ako ni Tatay para matakot pero wala eh. Wala akong makita at talagang ako lang ang mag-isa sa lugar na yon. Nung una, hinayaan ko lang hanggang sa biglang may bumagsak na kung ano sa harapan ko. Sa maniwala kayo o sa hindi, nasa harapan ko mismo ang nakangising nilalang na yon. Maitim ito na sobrang nakakatakot ang mukha. Mahahalin tulad mo ito sa isang kambing na animoy. Katawang tao ang kalahati. Hindi ako nakapagsalita ng mga oras na yon. Nisigaw ay hindi ko nagawa. Para bang sinakluban ako ng matinding gulat at takot na bigla na lang umurong ang mga dila ko at hindi nakapagsalita. Habang nanginginig ang katawan ko, napansin kong bigla na lamang itong umihip sa hangin. Sa naaalala ko, nakakita pa ako ng mga kulisap sa hangin bago ako mawalan ng ulirat. Bumagsak na lamang ako sa papag na para bang nakatulog na lamang bigla nun. Hindi ko alam kung ilang oras ang pananatili ko sa labas kasi nung nagising ako, nasa loob na ako ng silid ko. Umaga na yon at ang bahay namin ay napuno ng usok. Akala ko nga'y may sunog dahil wala na akong makitang dingding. Katabi ko si Nanay habang si Lola ay pinapaspasan ako ng hawak niyang dahon ng Madre de Cacao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nang matapos si Lola Aida ay doon pa lang nila inihayag sa akin ang nangyari. Ayon kay Lola, dahil mahina umano ang dungan ko kung kaya't mabilis daw akong nakahatak ng elemento. Dagdagan pa na bukas sumano ang aking ikatlong mata. Pinasuot niya sa akin ng isang kwintas na yari sa Oyanyang. Malimit itong nilalagay sa karmen ng mga sanggol para proteksyon. Ayon pa sa kanya, huwag ko daw itong tanggalin kung ayaw ko daw pakitaan ng mga kung anong elemento. Dagdag pa nito ay wala namang masamang pakay ang pagpapakita ng lagtaw. Hindi naman daw ako nagkasala nun. Nais lamang daw nitong makipagkaibigan kaya nagpakita ito sa akin. Maaring gusto lamang daw nitong may kalaro. Ang kaso, sabi ni Lola Aida, baka hindi kayanin ng katawan ko kagaya ngang hinimatay ako nun. Bata pa ako nun at hindi pa abot ng pag-iisip ko kung ano ang nangyayari sa paligid ko kung kaya't kinailangan ko daw ng malakasang proteksyon. Nagsang-ayon na lamang din ako sa gusto ni Lola Aida. Sa kabilang banda ay hindi natukoy ang lola ko kung saan galing ang elemento dahil may pagkamakalimutin si Lola Aida. Kung kaya't hindi man lang niya nilatag na iisang elementong yon na nagbigay parusa sa anak ni Tia Karing. Makalipas ang ilang araw, dahil bata, lahat ng bilin ng tatay at lola, nakalimutan ko na.
Niyaya na naman kasi ako ng kaibigan ko na gumala doon sa asyenda ni Sir Tamayo. Naisip kong suot ko na naman ang kwintas ng uyanyang. Siguro naman ko, hindi na ako magagalaw ng kung anong bagat kasi malakas ang proteksyon ko noon. May tiwala ako sa gamit na ibinigay ni Lola at alam ko na hindi ako magagalaw ng kung sino. Magtatanghaling tapat noon. Kasama ko ang kaibigan ko na naghanda papunta doon sa asyenda ni Sir Tamayo. Nasalaot noon si tatay at si nanay ay abala sa gawain kaya wala man lang nakapansin sa akin. Lalong-lalo na sa balak kong gawin. Ayon kay Buloy, hindi naman daw kami makakaabot doon sa mansyon. Sa bungad lamang daw kami at mamimitas daw kami ng mga kung anong prutas na mayroon sa bungad. Ayon pa sa kanya ay hindi naman daw kami magtatagal sa lugar na yon. Uuwi din kami. Naisip ko na ito na ang oras na pinananabikan ko. Ang marating ang asyenda ni Sir Tamayo. Hindi na tayo magpapaalam ha. Baka kasi hindi tayo payagan eh. Lalo na yung tatay Julio mo. Uwi din naman tayo kaagad. Saka buti ka nga may proteksyon eh. Ako nga hindi natatakot kahit ito lang yung bitbit ko. Supot ng asin na may sili. Baka kasi may mangga. Sarap ng sausawan sa asin yon. Saka alam mo ba, pag may asin ka daw, kahit anong elemento at nilalang hindi ka malalapitan. Niyaya kita kasi alam mo yung anak ni Tiyak Karing? Bah, siya yung nagkwento sa amin na maganda daw dun. Alam kong gusto mo din yung makapunta dun, Ingo. Oo nga no, pagamot lang yun kay Lola Aida ko tas nagyabang na naman. Maayos na ba yun? Ibig sabihin hindi naman siguro masama kung makapasok din tayo no? Tatabi-tabi na lang tayo kung sakali man. O siya sige. Magbabalot din ako ng asin. Pero basta, saglit lang tayo ah. Mahirap na baka mapagalitan ako ni tatay. Gabi na din naman yung dating nun mamaya eh. Sakto lang yun, makakabalik na din tayo. Nagkasundo kami ni Buloy na magbibitbit na rin ng malaking buslo nun. Ako ang tagabitbit ng malaking supot na may asin. At siya naman ang nagbitbit ng buslo. Nagdala pa ito ng maliit na sanggot, pangbalat umano ng mangga. Pasipol-sipol kaming dalawa habang naglalakad. Malawak ang palayan at mga niyugan na binagtas namin bago maabot ang bungad ng asyenda. Hindi na rin gaano kainit sa lugar na yon dahil sa mga naglalaki ang mga puno. Masasabi talagang napakaganda ng paligid. At grabe, napamangha ako sa mga puno ng santol at mangga. Mayayabong yon at hitik na hitik sa bunga. Naisip ko pa nga na kahit sino ang mapadpad sa lugar ay maiingganya talaga nun. Hindi naman kami agad nanguha. Napagpasya namin ni Buloy na umikot na muna. May iba pa kasing hinahanap si Buloy nun. Nakalimot ako na bawal kaming maglibot. Hindi na din pumasok sa utak ko ang mga posibleng mangyari sa amin oras na marating namin ang loob ng asyenda. Hindi na rin pumasok sa isip ko ang mga payo at mga babala ng tatay Julio ko. Nadala ako sa ganda ng lugar. Sa totoo lang, sa unang tingin sa lugar ay hindi talaga aakalaing maraming kababalagan ang nangyayari doon. Lalo pa't kapansin-pansin ang malinis at maayos na pagkahanay ng mga puno. Isipin talaga na makakapasok doon na may tagabantay ang lugar. Lalo na nang mapadpad kami sa kabilang bahagi ng asyenda. Doon ay nakita namin ang mga maliliit na kubo na parabang wala namang nakatira. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, lalo pa nung may bigla akong namataang aso. Sa isip-isip ko, imposibleng walang bantay gayong may mga hayop pang nakatali nun. Sa kada bahay kubo ay merong baboy na natali sa ilalim nito. Bali ang disenyo ng bahay ay angat ng bahagya sa lupa. Sa baba noon ay doon itinali ang mga baboy na ito. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong kay Buloy kung may kilala ba siya sa lugar. Baka kasi may kaibigan ito doon dahil sa totoo lang,
parang may alam siya kung ano ang meron sa lugar na ito. Hoy, Buloy! Sabi nila walang naninirahan dito. Pero bakit ang daming kubo? Tsaka ayos din yung bahay nila, no? Lahat may baboy. Pero baboy ba yan o aso? Bakit mapula mga mata? Tsaka nakatingin sa atin eh. Hindi ko nga din alam eh. Hayaan mo na. Tara na't baka gabi na tayo. Tsaka baka yun yung sinasabing bantay ng lugar na to kaso hindi lang sila napapansin kasi nasa likod na to ng hasyenda eh. Yung mga pumapasok dito, dun lang banda sa harapan. Nakikita mo naman siguro bakit, di ba? Nasa bungad na din naman kasi lahat ng kailangan eh. Tsaka wala akong kilala dito na nakatira. Parang naisip ko lang kasi kung ano ang meron sa likod ng hasyenda. Ngayon alam ko na. Siguro naman hindi na dapat na matakot tayo. Parang okay naman lahat eh. Tara na, maglakad-lakad na tayo pabalik. Tatalikod na sana kami nang may nakasalubong kaming isang lalaki. Napaatras ako dahil parang nakaamoy na naman ako ng mabantot na malansa. Hindi ko alam kung sa hangin lamang ba o dahil maraming baboy sa lugar na yon. Bago pa man nakapagsalita ang lalaki, nauna na akong bumate. Kinaugalian ko na din kasi yon dahil isa sa mga turo ni Lola Aida na maging magalang sa kahit sinong tao at para iwas usog o kahit ano pa mang bate, dapat ay lagi daw akong mauunang magsalita. Ngumiti naman ang lalaking ito at bumati din pabalik nun. Ang buong akala ko nga'y hanggang doon lamang sa batian ang mangyayari pero hindi pala. Bago pa man kami umalis ay niyaya kami ng lalaki na pumanik muna umano kami sa loob nun. Maraming salamat ho pero hapon na po kasi. Kailangan na po naming umuwi. Naglibot lang naman po kami para manguwasan ng mangga. Sabi ni Buloy. Ayon sa kaharap namin ay kung gusto daw namin ng maraming hinog, ay babaybayin namin ang 100 na sentro na kinatitirikan ng kanilang bahay. Doon umano makikita namin ang masasarap at matatamis na bunga ng puno. Natuwa kami ni Buloy at nagpasalamat nun. Hindi namin iniisip na ang tinuturo palang daan ng lalaking ito ay siyang magpapahamak sa aming dalawa. Habang naglalakad kami papasok, panay ang pagkarinig ko ng sutsut nun. Tas biglang may tatawa na para bang may kasama kami ni Buloy na naglalakad. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng pagkaihi. Pipigilan ko pa sana pero parang hirap ding tiisin lalo pat malayo pang lalakaran namin. Sandali lang Bugoy, ihina kasi ako eh. Pwede ba munang hinto muna tayo saglit? Para kasing bibigay na yung pantog ko eh. Hindi pa yata tayo nangangalahati sa nilalakaran natin Buloy. Napatawa naman si Buloy noon. Maging siya daw ay naiihi na rin. Gumilid kaming dalawa sa malaking puno ng inyam. Nagtitinginan pa kaming dalawa kung sino ang may pinakamaraming ihi nun. Hanggang sa walang ano-ano. Napahinto kaming dalawa nang makarinig kami ng mahinang pag-angil. Parang tunog baboy na may halong tunog aso. Nung una, binaliwala lamang namin kasi maging ako ay naiisip ko na wayang ang lugar at syempre hindi naman tao ang naninirahan kundi mga hayop gubat. Matapos naming umihi nun, binaliwala lang namin kung ano ang mga tunog na bumabagabag ng katahimikan ng lugar. Pasimple lamang ding inihanda ni Buloy ang mga dala naming pangontra na kung sakali mang may makasalubong kaming mga nilalang o hindi kaya mga hayop gubat na may masamang balak. Makadepensa man lamang kami. Habang binabagtas namin ang daan, doon pa lang namin napansin kung saan patungo ang tinatahak namin. Diretso pala yun sa mansyon. Nadatnan namin ang naglalakihang puno na wala namang bunga. Ang buong akala namin ni Buloy
ay mas maganda ang loob pero nagkamali kaming dalawa. Doon ay nakita namin ang kabuuan ng mansyong nasira na ng panahon. Akmang papasok sana si Buloy nang pinigilan ko dahil kinutuban ako ng hindi maganda. Parang sumisikip ang dibdib ko dahil sa hindi inaasahang enerhiyang nasasagap ko sa lugar na yon. Tagaktak ang pawis ko habang inaabisuhan ko si Buloy na bumalik na lamang kami pero paglingon namin sa dinadaanan, parang umiba ang paligid. Maging yung puno ng mangga na bumungad sa amin ay biglang nawala. Nagkatinginan kami ni Buloy na para bang sabay kaming kinabahan. Naloko na. Niligaw ata tayo, Buloy ah. Diba kanina lang may mangga dyan? Ba't wala na? Puro talahib ng daan. Saan tayo lulusot nito? Kalmado lamang si Buloy habang dumakot ng asin. Isinaboy niya ito sa paligid namin dahil ayon sa kanya, nagsasagawa umano ng sabulag ang kung anong nilalang sa lugar. Nung una, parang nakakaya pa naman naming kumalma. Umikot kami sa lugar para hanapin ang daan. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang maisip ang mga sinabi ni Tatay Julio patungkol sa lugar. Yung may mga iilan daw na hindi na nakakabalik ng buhay. Ngayon naintindihan ko na kung bakit. Sa kabilang banda ay taimtim akong nananalangin na sana makalabas kami ng ligtas. Napahinga ako ng malalim nang maalala ko ang uyangyang na binigay ni Lola Aida. Kinapa ko yun sa dibdib ko. Ipinasuot niya kasi sa akin yon para daw hindi ako lapitan ng kung anong elemento. Doon ako humugot ng lakas ng loob at sinabi ko na uuwi ako at hihingi ng tawad sa pamilya ko, lalo na kay Tatay Julio. Nang dahil kasi sa katigasan ng ulo ko kung kaya't nangyari ang lahat ng yon. Hindi namin namalayan ang oras. Inabot na pala kami ng dilim. Pero parang dun lang din kami pabalik-balik sa tapat ng mansyon. Mababakas na sa mukha ni Buloy ang pagkadismaya. Maging ako ay nakaramdam ng takot. Dala kasi ng mayayabong na mga talahib at mga puno na nakapagbibigay ng kakaibang kilabot sa lugar. Dagdagan pa ng madilim na paligid nun. Wala man lang kaming dalang pangsiga ni Buloy. Hanggang sa may narinig na naman akong sumitsit. Dahil madilim kung kaya't hindi namin maaninag kung saan nanggagaling ang tunog na yon. Wala man lang kaming mahagilap na pangilaw sa daan. Nag-umpisa nang umiyak si Buloy dahil ayon sa kanya, delikado na pag inabot pa kami ng hating gabi. Pinakalma ko ang kasama ko nang bigla kong naalala ang pamahiin ni Lola. Na kapag hindi makita ang daan, lalo na kung nasa kagubatan, ay hubarin lamang ang suot at baliktarin yon. Iniisip ko kung paano epekto yon, pamahiin lang naman. Pero dahil nasa kritikal kami na kondisyon, kung kaya't inabisuhan ko si Buloy na gayahin ang gagawin. Pareho naming binaliktad ang mga suot namin habang nagpatuloy lamang kami sa paglakad. Nang marating namin ang kabilang bahagi, doon pa lang namin napansin ang dinaanan namin papasok. Nakita namin ang puno ng mangga. Natuwa ako kasi makakabalik na kami at iniisip ko na sa dulo noon ay may kabahayan na pwede kaming manghingi ng tulong. Buong akala ko ay kakatuwa ko na ang nangyari. Pero hindi pala. Meron pa palang mas malalang naghihintay sa amin noon. Pinakalma ko na muna si Buloy bago kami ulit naglakad. Nararamdaman ko kasing parang nawawala na siya sa katinuan dahil sa takot. Buloy, tandaan mo, kailangan nating umuwi ha. Pag ganyan ka, paano tayong dalawa? Lakasan mo yung loob mo. Malapit lang dito yung mga kabahayan na nakita natin kanina. Sigurado ako makakahingi tayo ng tulong. Hindi ko na alam kung paano pakalmain si Buloy. Dahil habang tumatagal kami sa lugar, pahina siya ng pahina nun.
Naiisip ko na nasa proteksyon ako ng uyang-yang, kung kaya't parang masasabi ko pang maayos pang estado ng utak ko. Inalala ko ang mga tinuro sa akin ni Lola Aida. Lahat ng pwede kong magawa para maligtas kami ni Buloy. Para maiwasan ulit namin ang maligaw. Lahat ng madaanan kong damo ay tinatali ko bilang tanda nun. Hinahawakan ko lamang din ang kaibigan ko maging ang mga dala naming alam ko makakatulong yun sa amin. Habang palabas kami ng lugar, napangiti ako dahil natanaw ko na ang mga bahay na una naming nakita. Lahat yon ay nakahilera na para bang sukat ang laki at lapad nun. Sa kada bahay ay may isang sulo na nakatayo sa bawat gilid. Ang pinagtataka ko lang, walang tao. Wala man lang akong maaninag na kung ano, maliban sa mga nakatayong kubo nun. Nasisinagan din kasi yun ng liwanag ng buwan na kahit hindi man yun kabilugan. Naging sapat ang liwanag nito para makita ko ang lahat ng nakatayo sa paligid ko. Sa isip ko nun, baka tulog o di kaya'y sadyang maaga lang talaga silang namamahinga nun. Hanggang sa may narinig akong boses. Naalala ko yung taong nagturo sa amin ng daan. Akmang magsasalita sana ako nang makita ko ang mga baboy na biglang nagsitayuan. Nasa tapat noon ng lalaki na parabang ito yung pinuno na naghuhudyat sa mga kaharap niyang baboy. Sa kada kumpas ng kamay nito, parang nagbibigay yon ng kakaibang puwersa para ang mga baboy ay animoy naging pormang tao ang mga yon. Halos umakyat ang kaba ko sa ulo ng mga oras na ito. Alam kong hindi na pangkaraniwan ang mga nakikita ko kundi mga kung anong elemento na. Hinahawakan ko noon si Buloy na wala na talaga sa matinong utak. Para na itong lutang. Hinila ko ang kaibigan ko para makapagkubli kami sa mayabong na damuhan. Nakakasigurado kasi ako na ang nakita ko ay mga nilalang na hayok sa laman noon. Sa sobrang takot, bigla na lamang akong napaihi. Nanginginig na rin ang buo kong katawan dahil alam ko sa oras na mahuli kami ng mga nilalang na yon, sigurado akong hindi na kami makakalabas ng buhay. Nagsisituloy ako na bumalik kami sa lugar. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko ng mga oras na yon. Sa taranta ko, ang daladala naming asin na ginawa kong panghaplas. Bahala na kung anong mangyari sa mga balat namin ni Buloy pero nakakasigurado ako na kung sakaling mahuli kami ng mga nilalang na yon, hindi kami makakain. Nakalimutan ko ng asin ni Buloy ay may maraming sili pala. Kaya hindi lamang pangangati ang naramdaman ko, pati pag-iinit ng katawan nun. Gusto ko nang sumigaw dahil naikamot ko pa ang kamay ko sa kung saang masela na parte ng katawan ko. Naiyak na lang din ako kasi ang kasama ko, hindi ko na rin maintindihan kung paano ko siya madadala. Oras na tumakbo ako ay hindi ako nakakasigurado kung tatakbo din siya kasi nga wala na ito sa tamang wisyo. Maya-maya pa, may narinig na naman akong pagsitsit. Sa isip-isip ko ay baka nakita na kami ng aswang kung kaya't inihanda ko na rin ang natitira pang asin, maging ang sanggot na dapat sana'y pangbalat namin sa mangganon. Sa isip ko na ng mga oras na yon, mamamatay na lang din naman kami, kaya hindi din naman ako papayag na mamamatay kaming hindi lalaban. Nagsimula akong gumapang, papasok sa mga masusukal na damo. Doon lang ako nabuhayan nang makita ko si Budoy na kumikilos kung ano ang kilos ko. Lahat ng santo ay nabigkas ko na para makahingi ng proteksyon. Nanalangin din ako na sana'y may mahingian man lamang kami ng tulong nun. Hindi ko alam kung hanggang saan kami gagapang ni Buloy. Ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay makalabas sa asyenda. Habang gumagapang kami ay hindi ko napansin ang isang malaking sawa na sumusunod sa amin. Bigla itong umabante sa unahan.
Diyos ko, parang awa niyo na. Tulungan niyo po kami. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay sobrang takot na takot ako. Lalo pa nang biglang napalingon sa amin ang ahas. Nagulat pa ako nang bigla itong naghanda ng pag-atake. Akmang tutuklawin niya ako nang bigla ko naman siyang tinaga ng sanggot na hawak-hawak ko nun. Pasalamat ako at sobrang talim pala ng gamit kong kaya't isang taga lang ay putol agad ang ulo ng nilalang. Doon na lumakas ang loob ko nang makita ko na pugutan ko ng ulo ang ahas na yon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko nang bigla ko nalang hinila ang hayop na ito. Kahit papuno ito ng dugo, hindi ko yun alintana. Nilagay ko pa ito sa leeg ko na para bang laruan. Nagpatuloy kami ni Budoy sa pagbagtas at paghanap ng daan palabas at hindi ko na nililingon pa ang mga naririnig kong pag-alulong. Habang nasa gitna kami ng nasabing hasyenda, nakadagdag pa sa kilabot ang sari-saring huni ng mga hayop gubat. Para nang lalabas ang kaluluwa ko dahil naiisip ko kung sakaling makita kami ng mga nilalang na yon. Siguradong hindi na kami makakalabas pa ng buhay. Pero kahit anuman ang mangyari ay lalaban talaga ako. Ilang sandali lang lumipas nang marating namin ni Buloy ang lugar kung saan maraming mga litap-tap. Parang lahat ng kahoy nilagyan ng maliliit na ilaw nun. Nakita ko din ang sari-saring elemento na nakapalibot sa kada punong madadaanan namin. Naanimoy na sa panaginip ako ng mga oras na ito. Parang ang lahat nakatingin sa amin na para bang nagbibigay pugay sa pagdating namin nun. Akala ko nga masasama sila. Pero nang marating namin ang parte kung saan namin nakita ang mga malaking puno ng mangga at santol na itik sa bunga, parang bigla akong nakaramdam ng pagkalma. Hanggang sa nakita ko ang lagtaw. Nakaupo ito sa gilid ng puno ng mangga. Nakangisi nun. Parang nakampante ako na maililigtas na kami lalo pat sa harap ng mangga kung saan naroroon ang lagtaw ay may daan na sa hinuha ko ay yun ang hinahanap naming labasan. Palinga-linga ako na para bang sinisipat ko pa din kung may nakasunod sa amin na aswang. Nakita kong inalsa ng lagtaw ang kamay niya. Parang sinasabi niyang dumiretso na kami palabas. Kahit na nagkumayaw ako na makalabas, nasa puso ko pa din ang pasasalamat nun. Nasa bungad na kami ng labasan nang bigla na naman akong napalingon. Naalala ko ang boses kung saan ang pagsutsot. Mula pa nung naligaw kami ay naririnig ko na talaga yon. Napagtanto ko na sa buong paglilibot namin ay kasakasama pala namin ng lagtaw. Kahit pa maging sa kubo ng mga aswang ay naroroon siya. Ilang saglit lang, nang makalabas na kami ay hindi ko na maiwasang maiyak ng todo dahil nakasalubong namin ang mga kababaryo sa pangunguna ni Tatay Julio. May bitbit silang sulo na kung saan matagal na din daw silang nag-aabang sa lugar. Hindi daw sila nakapasok dahil sa mga harang nun. Naisip ko pa na wala naman kaming nakitang harang. Yung naroroon lamang ay naglalaki ang puno ng santol at mangga. Akala ko ay pagagalitan ako ng tatay pero hindi. Niyakap niya lang ako ng para bang sinasabi niyang ligtas na kami ni Buloy. Naalala ko ang ahas na nilagay ko sa leg ko. Nagtaka ko dahil wala na yung ahas na yon. Tinanong pa ako ng tatay kung ayos lamang ba ako. May masakit ba sa'yo anak? Si Buloy, dali natin siya sa lola mo nang sa ganun masuri na din kayo pareho. Pinag-alala mo kami ng nanay mo. Buti na lang yung anak ni Tia Karing mo ang nag-abiso sa amin na dito daw kayo pumunta. Yumuko na lang ako at humingi ng tawad nun. Hindi na ako nagsalita pa ng kung ano gawa ng ayoko na ring balikan pa ang naranasan kong kilabot. Nagpasalamat kami ni tatay sa tumulong na mahanap kami. Maging si Buloy ay sinama na namin sa bahay para maggamot. Sabi ni Lola, dahil lang daw yun sa takot. Saka hindi daw yun kayang gamutin ng kung ano. Maliban na lamang
kung magpapakatatag si Buloy. Siya lang umano ang makakatulong sa sarili niya. Nang dahil sa nangyari, nagsagawa ang lola ng ritual at pag-aalay. Lalo pa doon sa mga elementong ayon kay Lola Aida ay tumulong sa amin. Nailatag pa ng lola na hindi lahat ng mga elemento ay masama nun. Kung wala ka namang ginagawang hindi maganda, ay hindi ka mapaparusahan. Ang nagpagulat sa akin ay yung kwintas ng Uyangyang. Nagkaroon ng palawit ng isang sawa nun. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero ang sabi ni Lola, may nagawa daw akong katamangan kung kaya't biniyayaan ako ng natatanging mutya. Nailatag din ng lola ko na maaari din daw akong maging kagaya niya kung pipiliin ko. Ang mutya ng sawang dumikit sa iyas ng Uyangyang ang nagpalakas na gamit laban sa mga masasamang nilalang. Nagbibigay din daw yon ng kakaibang kabal at proteksyon. Dagdag pa niya, yun umano ang rason kung bakit ako nakalabas na maayos at pinanilagan ng mga elemento. Inalalayan ako ni Lola para matutunan ko kung paano gamitin ang gamit na magpasa hanggang ngayon na itatabi ko pa.